kanina ko lang, kahapon ko lang po yun isang araw, na nireveal sa akin ng Panginoon, hindi totoo na may mga siraulo, yung mga baliw, yung mga manamana, diba, may mga mana, baka kayo pang-iibig yan, baka ikaw siraulo mga lahing yan, pamilya yan, mga lahi ng baliw, lahi ng mga siraulo, na pinakita ng Lord sa akin na walang katotohanan na yun po ay kagagawa ng kaawa. Ang lagay sa katawan ng tao. Kaya nga makikita natin yung sin, ang ibig sabihin ay Satan implanted nature. Yun ang ibig sabihin ng sin. So nilalagay ni Satanas, kung gaano kabaliw si Satanas, Lord, ako ay, lagi ko sinasabi, Lord, ako ay namatay na, nalibig na, ng lahat ng aking kasalanan. Ang luma kong pagkatao ay wala. Ang niligay po sa akin ay bagong pagkatao. So, lagi itong pinapaalala ni Satanas sa amin, pero lagi itong pinapaalala din ni Satanas na ako ay wala sa akin. Kasi laging ibabalik ni Satanas niya hanggang sa ikaw ay mano mo yung kanyang Pero alam niyo, pinakatuti niya, huwag kang bibitaw. Anong huwag kang bibitaw? Huwag kang bibitaw na huwag mong pababayaan ang pagbabasa ng Bible. Huwag mong pababayaan ang pananalangin. At kahit anong pagod o hirap o babangon at babangon. Kahit gusto kong matulog pa, pero hindi nakakatuwa. Alam nyo, kaya isang bagay na pinagpapasalamat ko yung puso namin mag-asawa. At yung iniisip niya, iniisip din ang isa natin sa bata. Gawin yung ano. Sabi ko, bakit? Kasi kailangan natin gawin ito. Kasi malapit na tayo sa last day. Moment, Jesus is coming soon. Kaya sabi ko, magseryoso na tayo, kaya gagawa tayo. Sabi ko kaya sabi ko, pag ayaw yung sumunod, iiwanan kayo. Lagi, nababasa ko sa Bible, lagi kong lagi may kasama ang pag-share, pero sabi daw, gawin niyo ito sapagkat malapit ang dumating. Doon sa Mateo chapter 24, sinabi ni Jesus na, magkakaroon ng digmaan. Totoo yan. Kita nyo, naghahanda ng China. Magkakaroon ng digmaan. Mahina, kaya the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya hindi napakita ng spirito ang kanyang kapangyarihan dahil nagkukulang ka saan? Mabasa ng Bible, pakikipag-usap sa Diyos. Kaya lumusunod, kaya wala tayo. Isipin nyo, ganun ko pinapahalagahan yung mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Sino yung number one mahalaga? Sino dapat natin pinapakitahan ng pagpapahalaga? Mas mahal natin. Yung mga bagay na mga material things. Kaya nga, hindi na ba tayo pwedeng hindi makahawak ng karabang, hindi na ba tayo pwedeng hindi makahawak ng cellphone? Hindi na ba tayo pwedeng hindi manood? Parang yun lang ang buhay natin. Ang buhay natin ay para sa Diyos. At hindi para sa mga bagay na narito sa mundong ito. Alam nyo, kaya hindi makakagalaw ang Diyos sa atin ay dahil hindi natin priority ang Diyos. With all your mind, with all your soul, with all your strength. Kapag mahal mo ang Diyos, i-set aside mo ang lahat ng bagay sa buhay mo. Pipiliin mo yung pinakamabuti. Tama ba? Pipiliin mo. Bakit? Kasi priority mo, Lord. Okay? Gusto ko maintindihan natin yung love your God with all. Ibig sabihin ng with all, una siya, kaya mong iwanan ng lahat ng bagay. Kaya nga with all. Hindi sinabing with half. Hindi sinabing 1/4. Pero ang tanong ay, ginagawa ba ang halaga natin? Ginagawa ba talaga natin? Hindi natin first love ang cellphone. Totoo yan. Dapat ang first love natin, kundi si Jesus Christ. Hindi tayo kayang pasayahin